Isang buwan na comatose si Nicole sa ospital. Pero pagkagising niya, hindi niya inasahan na kasal na ang sarili niyang kapatid sa lalaking mahal niya. 3 taon nang namumuhay sa kasinungalingan sina Anthony at Melody. Dala ang lihim ng isang fake na pagkawala niya. Ngunit ang bulto ng nakaraan ay nagbabalik na ngayon. Mas matapang, mas mayaman at handang bawiin ang lahat. Si Nicole, ang tunay na bride, ay muling haharapin ang lalaking nangako sa kanya ng habang buhay at ang kapatid na nagnakaw ng kanyang tadhana. Sino ang tunay na magwawagi kapag nabunyag na ang pinakamalaking panloloko? Magandang araw, Angels. Isang kwento ng pait, paghihiganti at pag-ibig ang nais kong ibahagi sa inyo. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, paklik din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Malamig ang sandaling iyon sa loob ng kwarto sa ospital. Pero mas malamig ang pakiramdam ni Nicole nang sa wakas ay makalabas na siya. Isang buwang blanco ang buhay niya matapos ang malubhang aksidente sa kalsada. Walang ID, walang dalaw, walang pamilyang naghanap. Ang tanging nagpatibay sa kanya para gumaling agad ay ang mukha ng lalaking pakakasalan niya, si Anthony. Diretso siya sa mansyon ng mga Fuentes. Hawak ang bahagyang nanginginig niyang mga kamay. Nag-doorbell siya. Nang bumukas ang pinto, hindi si Anthony ang sumalubong sa kanya, kundi si Aling Saling, ang matagal nang kasambahay doon. Diyos ko, Nicole! Ikaw ba talaga yan? Nabitawan ni Aling Saling ang hawak nitong basahan. Namutla ito at napahawak sa dibdib. Aling Saling, opo, ako ito. Bakit po kayo ganyan makatingin? Nasaan po si Anthony? Ngumiti si Nicole kahit medyo sumasakit pa ang mga tahi niya sa tagiliran. Buhay ka? Pero paano? Ang sabi sa amin. Sino pong may sabi? Isang buwan po ako nakomato sa pampublikong ospital sa labas ng Maynila. Ngayon lang po ako nakabalik. Nasaan po si Anthony? Gusto ko na siyang makita. Sobrang nag-alala ba siya sa akin? Hindi makasagot si Aling Saling. Tumingin ito sa sahig, tapos sa labas, bago muling tumingin kay Nicole na may halong awa at takot. Nicole, wala si Anthony rito. Saan siya pumunta? Sa opisina? Tatawagan ko na lang siya. Nasa simbahan ng San Agustin siya ngayon, Nicole. Putol ni Aling Saling. Nanginginig ang boses nito. Kumunot ang noo ni Nicole. Sa simbahan? Anong gagawin niya ron? Kasal niya ngayon, Nicole. Napatigil ang mundo ng dalaga sa nalaman. Natawa siya ng bahagya, isang pilit na tawa. Kasal? Aling Saling, wag mo naman akong biruin ng ganyan. Kakakising ko lang. Ako ang bride niya, di ba? Paano siya ikakasal nang wala ako? Yun na nga, anak. Hindi ikaw ang kasama niya sa altar ngayon, kundi ang ate mo, si Melody. Ano? Parang binuhusa ng nagyayalong tubig si Nicole. Si ate Melody? Paano? Pero bakit? Ang alam ng lahat, namatay ka sa aksidente. May pinakitang papeles at ebidensya si Melody. Nicole, seryoso ako. Kung gusto mo silang abutan, pumunta ka na ngayon. Ngayong hapon ang kasal nila. Hindi na nag-isip si Nicole. Sa kabila ng sakit ng kanyang katawan, tumakbo siya palabas ng subdivision. Para siyang nahihibang na pumapara ng taxi habang umiiyak. Kuya, San Agustin Church. Bilisan mo, pakiusap. Sabi niya sa driver pagkasakay. Habang nasa biyahe, paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga tanong. Bakit si Melody? Paanong nangyari ito sa loob lang ng 1 buwan? Bakit hindi malang ako hinanap ni Anthony? Nang makarating sa lumang simbahan, ang marangyang dekorasyon sa labas ang sumalubong sa kanya. May nakasulat na board sa may entrance, Wedding of Anthony and Melody. Nadurog ang puso niya. Dahan-dahan siyang sumilip sa bahagyang nakabukas na malaking pinto ng simbahan. Doon, nakita niya ang lalaking gabi-gabi niyang ipinagdarasal. Suot ni Anthony ang isang eleganting suit, ngunit seryoso ang mukha nito. At sa tabi nito, suot ang pangkasal na orihinal na ipinatahi para kay Nicole, ay ang kanyang ate Melody ang may suot ngayon.
Nagsasalita na ang pari. Anthony, tinatanggap mo ba si Melody bilang iyong asawa? Sa hirap at ginhawa? Huminto ang paghinga ni Nicole. Huwag, Anthony! Tumingin ka sa pinto. Ako ang nandito. Naiiyak na saad niya sa sarili. Tumingin muna si Anthony kay Melody bago sumagot. Opo, Father. Ikaw naman, Melody. Tinatanggap mo ba si Anthony? Apo, Father. Buong puso po. Mabilis na sagot ni Melody. May malaking ngiti sa mga labi. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ipinapahayag ko kayong mag-asawa. You may now kiss the bride. Itinaas ni Anthony ang belo ni Melody. Hinalikan niya ito sa labi. Sandali, pero sapat na para tuluyang mawala ang natitirang pag-asa sa puso ni Nicole. Napasandal siya sa pader ng simbahan. Napaupo sa sahig habang walang tigil ang agos ng mga luha. Bakit, Anthony? Bakit ang dali mong palitan ng pagmamahal mo sa akin? Bulong niya sa sarili habang naririnig ang palakpakan ng mga tao sa loob. Tumingin siya kay Melody na ngayon ay masayang kumakaway sa mga bisita. Ang ate niya na palagi niyang sinasabihan ng mga lihim niya ang mismo nagnakaw ng buhay na para sa kanya. Hindi niyo ko nahanap kasi hindi niyo ko hinanap. Pigil hiningang sabi ni Nicole habang unti-unting napapalitan ng galit ang sakit sa kanyang puso. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumayo ng matuwid. Gusto niyo ng kasal? Panindigan niyo yan dahil kapag bumalik ako, sisiguraduhin kong babawiin ko ang lahat ng kinuha niyo sa akin. Tumalikod si Nicole at naglakad palayo sa simbahan. Bit-bit ang matinding galit para sa kanyang kapatid at nobyo. Makalipas ang 3 taon, isang sikat at matagumpay na interior designer na si Nicole sa ibang bansa. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay, may iisang layunin siya. Ang bumalik at harapin ang mga taong nagnakaw ng kanyang buhay. Sa isang marangyang hotel sa Maynila, suot ang isang eleganteng pulang gown, hawak ni Nicole ang kanyang baso ng champagne habang pinapanood ang karamihan. Alam niyang nandoon ang taong matagal na niyang gustong makita. Excuse me, ikaw ba si Nicole? Ang head designer mula sa Singapore? Napatigil si Nicole. Ang boses na yon, mababa, pamilyar at kahit kailan ay hindi niya nalimutan. Dahan-dahan siyang humarap. Nabitawan halos ni Anthony ang hawak nitong baso nang magtagpo ang kanilang mga mata. Namutla ito. Lumaki ang mga mata sa gulat at nanginginig ang mga labi. Nicole, ikaw ba talaga yan? Buhay ka? Saad ni Anthony. Humakbang papalapit pero parang natatakot na baka maglaho ito. Hi, Anthony. Long time no see. Malamig at may pait na ngiti ang isinalubong ng dalaga. Bakit parang nakakita ka ng multo? Hindi to maaari. 3 taon, Nicole. 3 taon kitang iniyakan. Ang sabi ni Melody, ang sabi niya sa akin, nasunog ang sasakyan mo. May death certificate ka. May labi na inilibing namin. Hahawakan sana ni Anthony ang braso ni Nicole, ngunit mabilis na lumayo ang babae. At naniwala ka naman agad, Anthony? Natawa si Nicole, isang maikli ngunit mapait na tawa. Isang buwan lang akong nawala sa ospital matapos ang aksidente. Pagising ko, pumunta ako sa mansyon niyo. Pero alam mo kung anong nalaman ko? Kasal mo na kay Ate Melody sa mismong araw na yon. Anong ospital? Anong sinasabi mo? Nicole, nagmakaawa si Melody sa akin noon na magpakasal kami dahil yun daw ang huling hiling mo bago ka mamatay sa ospital na pinagdalhan sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Nicole sa narinig. Huling hiling? Ang kapal ng mukha niya. Ni hindi ko nga kayo nakita roon eh. Itinago niyo ko. Anthony, at ikaw naman, dahil siguro guilty ka o dahil gusto mo rin talaga siya. Pinakasalan mo siya na walang pag-aalinlangan. Hindi totoo yan, Nicole. Mahal kita. Ikaw ang mahal ko. Sigaw ni Anthony, dahilan para mapalingon ang ilang bisita sa kanila. 3 taon ako nabubuhay sa lungkot dahil akala ko wala ka na. Huwag mo akong patawanin, Anthony. Kung mahal mo ko, hinanap mo ang totoong katawan ko. Hindi ka basta-basta pumirma sa kontrata ng kasal sa kapatid ko. Matigas na sabi ni Nicole at binaliwala ang mga luha sa mata ng lalaki. Umuwi ka na sa asawa mo at sabihin mo sa kanya, nagbabalik ng kapatid niya.
Tumalikod si Nicole at naglakad palayo ng may mataas na noo. Iniwan si Anthony na tulala, nadudurog at puno ng katanungan sa kanyang isip. Padarag na itinulak ni Anthony ang malaking pinto ng kanilang mansyon. Humihingal siya, magulo ang buhok at bakas sa kanyang muka ang halo-halong galit at kalituhan. Ang bawat salita ni Nicole sa party ay tila paulit-ulit na nagpapabalik sa kanyang isip. Nadatnan niya si Melody sa sala, tahimik na nag-aayos ng mga rosas sa florera. Mukha itong perpektong asawa, mahinahon, maganda at tila walang itinatagong dumi. Anthony, ang aga mo yata. Akala ko ba sa party ka dumiretso? Nakangiting salubong ni Melody. Lalapit sana para halikan ng asawa sa pisngi. Ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis siyang itinulak ni Anthony palayo sa pamamagitan ng pag-iwas ng kanyang katawan. Huwag mo kong hawakan, Melody. Napatigil si Melody. Napawi ang ngiti sa kanyang mga labi. Ano bang problema, Anthony? Bakit ganyan ang trato mo sa akin? Sino si Nicole, Melody? Malamig, mariin, at nanginginig ang boses ni Anthony. Halos mabitawan ni Melody ang hawak niyang gunting. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata, ngunit pabilis niyang pinilit na bawiin ang kanyang emosyon. Ano bang klaseng tanong yan? Alam mo kung sino siya? Ang kapatid ko, ang namayapa kong kapatid. Namayapa? Sigurado ka ba riyan? Humakbang papalapit si Anthony. Bawat tapak ay puno ng pagbabanta. Nakita ko siya ngayon, Melody. Buhay si Nicole. Kausap ko siya kanina lang. Para namang sinampal si Melody sa narinig. Namutla ang kanyang muka at napakapit siya sa gilid ng mesa. Hindi yan maaari. Patay na si Nicole. 3 taon na, Anthony. Baka nagkakamali ka lang na nakita. Baka kamukha lang. Hindi ako bulag, Melody. At hindi ko makakalimutan ang mukha ng babaeng una kong minahal. Sigaw ni Anthony, dahilan para umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong sala. Ipaliwanag mo sa akin, bakit sinabi ni Nicole na 1 buwan lang siyang nawala dahil nakomato siya? Bakit sinabi niyang itinago mo siya? Nagsisinungaling siya! Biglang sigaw ni Melody, nagsisimula ng maiyak sa takot at desperasyon. Huwag kang maniwala sa kanya, Anthony. Ako ang kasama mo sa loob ng 3 taon. Ako ang nag-alaga sa iyo nung halos mabaliw ka sa lungkot. Bakit sa kanya ka naniniwala? Dahil may hindi nagtutugma. Giit ni Anthony. Sa kanya inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang lumang kopya ng death certificate na palagi niyang itinabi. Ibinato niya ito sa harap ni Melody. Saan galing to? Kung buhay si Nicole, kanino bang kayang ipinalibing mo sa amin? Paano mo nakuha ang dokumentong ito? Tumingin si Melody sa papel na nasa sahig. Nanginginig ang buong katawan niya. Alam niyang unti-unti nang lumalabas ang lihim na itinago niya ng 3 taon. Lumuhod siya sa harap ng asawa. Hinawakan ang mga binti nito habang umiiyak ng husto. Anthony, pakiusap! Pakinggan mo ko! Pagmamakaawa ni Melody. Ginawa ko lang naman yun dahil mahal kita. Nawala si Nicole. Walang nakakaalam kung nasan siya. Noong nahanap ko siya sa ospital, sabi ng doktor, maliit ang tsansa niyang magising. Nakita kita. Sising-sisi ka. Sirang-sira ang buhay mo. Ayoko makita ka nagdurusa. Kaya gumawa ka ng kwento na patay na siya? Nanlilisik ang mga mata ni Anthony habang tinitingnan ang lumuluhod na asawa. Di ka ba nakonsensya sa ginawa mo, Melody? Pinanood mo kong umiiyak ng inilibing ang inakala kong si Nicole. Pinilit mo kong maniwala na huling-hiling niya na magpakasal tayo. Ang buong buhay ko sa loob ng 3 taon, isang malaking kasinungalingan. Mahal kita, Anthony. Gabi-gabi kong pinatutunayan sa'yo yan. Naging mabuting asawa ako. Yakap-yakap pa rin ni Melody ang binti nito. Natatakot na isang turap ay iwan siya ng lalaking mahal niya. Pakiusap, huwag mo kong iiwan. Paano si Travis? May anak tayo, Anthony. Isipin mong anak natin. Napatigil si Anthony nang mabanggit ang pangalan ng kanilang anak. Nabawasan ang galit sa kanyang muka. Ngunit napalitan ito ng matinding pagkamuhi at pagkabigo. Marahan ngunit mapait niyang itinulak paalis si Melody. Huwag mong idamay si Travis sa kasamaan mo, Melody. Bulong ni Anthony bago tumalikod. Hindi ko alam kung sino ka pa talaga, pero sisiguraduhin kong malaman ko ang buong katotohanan.
Iniwan ni Anthony si Melody na mag-isang humahagulhol sa sahig ng sala. Yakap ang sarili sa takot na tuluyan ang maglaho ang marangyang buhay at pamilyang ninakaw niya. Kinabukasan, pumasok si Anthony sa opisina ng mga Fuentes Development Corporation na tila hindi natulog sa buong magdamag. May malalim na itim sa ilalim ng kanyang mga mata at magulo ang kanyang isip. Pag-upo niya sa kanyang swivel chair, tumunog ang intercom. Sir Anthony, dito na pong kinuhang head interior designer mula sa Singapore para sa Batangas Resort Project. Saad ng kanyang assistant. Sige, papasukin mo. Walang emosyon na sagot ni Anthony habang minamasahe ang kanyang sentido. Bumukas ang pinto. Ang tunog ng marangyang hakbang ng high heels ang bumasag sa katahimikan ng malawak na opisina. Pag-angat ng tingin ni Anthony, parang huminto ang tibok ng kanyang puso. Si Nicole, suot ang isang eleganteng beige business suit, nakapusod ang buhok at may hawak na blueprint, mukha siyang isang sopistikada at makapangyarihang babae na malayo sa Nicole na kilala niya 3 taon na ang nakakaraan. Good morning, Mr. Fuentes. Ako si Nicole, ang head designer para sa bago ninyong resort. Formal na bati ni Nicole bago diretsong umupo sa upuan sa harap ng desk ni Anthony. Nicole, anong ibig sabihin nito? Bakit ka nandito? Gulat na tanong ni Anthony. Napatayo pa mula sa kanyang upuan. Nandito ako para sa trabaho, Mr. Fuentes. Malaki ang budget ng kumpanya mo at maganda naman ang portfolio ko. Kaya nang mag-apply ang firm ko sa Singapore para sa bidding, tinanggap ko agad ang proyekto. Kalmadong sagot ni Nicole habang inilatag ang mga dokumento sa mesa. Trabaho? Pagkatapos na nangyari kagabi sa party, sasabihin mo sa akin, trabaho lang to. Lumapit si Anthony sa gilid ng mesa. Pilit na hinuhuli ang mga mata ng dalaga. Nicole, pakiusap. Mag-usap tayo bilang tayo. Di bilang CEO at designer. Pasensya na, Mr. Fuentes, pero oras ng trabaho ngayon. Kung gusto mong tingnan ng initial concept para sa lobby, wala akong pakialam sa lobby, Nicole. Medyo tumaas ang boses ni Anthony sa matinding emosyon. Gusto kong malaman ang totoo. Kagabi, nalaman kong buhay ka. Tapos pag uwi ko, nalaman kong may kinalaman si Melody sa pagkawala mo. Pakiusap, sabihin mo sa akin ang buong nangyari. Ibinaba ni Nicole ang kanyang hawak na ballpen. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng binata. Walang emosyon, malamig at tila isang estranghero. Gusto mong malaman? Sige, bibigyan kita ng 5 minuto ng oras ko, Mr. Fuentes. Salamat. Dasan ka ba talaga nung araw ng kasal natin? 1 linggo bago ang kasal. Na-aksidente ako, di ba? Nakomatos ako sa isang pampublikong ospital. Nang magising ako pagkalipas ng 1 buwan, hirap na hirap akong tumayo. Pero ang unang ginawa ko ay ang pumunta sa mansyon ninyo. Saad ni Nicole na agad na namang nakaramdam ng galit sa puso niya. Pumunta ka sa bahay? Bakit hindi kita nakita? Napasabulot si Anthony sa kanyang buhok. Dahil nasa simbahan ka na noon, Anthony, kasal mo na kay Ate Melody. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa labi ni Nicole. Nandun ako sa pintuan ng simbahan. Nakita ko kung paano mo sabihin ang, "Opo, Father." Nakita ko kung paano mo itaas ang belo niya at halikan siya. Hindi ko alam. Ang akala ko talaga, patay ka na. Ipinakita sa akin ni Melody ang death certificate mo. Sinabi niyang bago ka nawala sa ospital. Ang huling hiling mo ay alagaan ko siya. Pagmamakaawa ni Anthony, pilit na hinahawakan ang kamay ni Nicole na nasa ibabaw ng mesa. Mabilis na iniwas na Nicole ang kanyang kamay. At naniwala ka naman agad? Ganyan ba kadaling burahin ang pagkatao ko para sa iyo, Anthony? 1 buwan lang akong nawala. Napalitan mo na ako ng kapatid ko. Hindi kita pinalitan. Araw-araw kong patay sa loob ng 3 taon, Nicole. Kung alam mo lang. Pero hindi mo alam. Dahil hindi mo ko hinanap ng sapat. Pagputol ni Nicole sa kanyang mga sasabihin, tumayo si Nicole at inayos muli ang kanyang mga gamit. Tapos ng 5 minuto natin, Mr. Fuentes. Balik na tayo sa trabaho. Ipapadala ko na lang ang digital copies ng disenyo sa sekretarya mo. Nicole, sandali. Huwag mo namang gawin to sa akin. Parang itinutusok mo ang bawat salita mo sa puso ko. Mahinang sabi ni Anthony. Bagsak ang mga balikat. Kung nasasaktan ka, Anthony, isipin mo na lang na barya lang yan sa 3 taon na pangungulila at galit na pinagdaanan ko
habang kayo ng ate ko ay masayang nagpapakasaya sa buhay mag-asawa. Malamig na tugon ng dalaga. Naglakad siya patungo sa pinto, ngunit bago tuluyang lumabas, lumingon siya. Asahan ko ang feedback mo sa disenyo bukas ng umaga, Mr. Fuentes. Professional tayo rito, di ba? Bumukas at sumara ang pinto. Naiwang mag-isa si Anthony sa kanyang malawak na opisina. Tulala at unti-unting nilalamon ng matinding pagsisisi at sakit na sadyang ibinigay sa kanya ng babaeng hanggang ngayon ay mahal na mahal niya pa rin. Galit at takot ang nagtula kay Melody para alamin kung saan tumutuloy ang kanyang kapatid. Hindi niya hahayaang masira ang marangyang buhay na pinaghirapan niyang itayo. Nang makuha ang address mula sa isang kakilala, dali-dali siyang sumugod sa luxury condo ni Nicole sa Makati. Padarag niyang kinatok ang pinto. Nang bumukas ito, tumambad sa kanya si Nicole na nakasuot ng simpleng silk robe. Hawak ang isang baso ng alak. Anong himala at bigla kang naligaw, Ate Melody? Sarkastikong bati ni Nicole. Tuloy ka, inaasahan ko naman ang pagdating mo. Pumasok si Melody at marahas na isinara ang pinto. Nicole, ano bang karapatan mong bumalik at guluhin ang buhay namin ni Anthony? Bakit kailangan mo pang pumasok sa kumpanya niya? Guluhin? Natawa si Nicole, isang malamig at nakakakilabot na tawa. Bakit, Melody? Maayos ba ang buhay niya? O natatakot ka lang na mabunyag na ninakaw mo lang ang pwestong kinalalagyan mo ngayon? Hindi ko ninakaw si Anthony. Mahal ko siya bago mo pa siya nakilala. Naaksidente ka, nawala ka. At ang sabi ng mga doktor ay wala ka ng pag-asang magising. Ginawa ko lang ang nararapat. Ang nararapat? Sa isang iglap, nawala ang kalamigan ni Nicole. Humakbang siya palapit at isang malakas na sampalang tumama sa kanang pisngi ng ate niya. Napalingon si Melody sa lakas ng sampal niya habang hawak ang namumulang pisngi at umaagos ang mga luha. Huwag kang magmalinis sa harap ko, Melody. Sinira mo ang buhay ko. Alam ng mga doktor sa ospital na may kapamilya akong pumunta ron habang comatose ako. May nagbayad sa management para itago ang records ko at huwag akong ilipat sa pribadong kwarto para hindi ako mahanap ni Anthony. Ikaw yun, di ba? Pinanood mo kung may mga tubo habang pinaplano mo ang kasal ninyo. Oo! Ako nga! Dahil kung nagising ka, ako na naman ang talo. Palatandaan na lang ba ako sa likod mo, Nicole? Ikaw na lang palagi ang magaling. Ikaw ang mahal na magulang natin. Pati ng lalaking mahal ko, sa'yo napunta. Kaya nung nagkapagkakataon ako, kinuha ko ang dapat na sa'kin. Ang sa'yo? Sa'kin si Anthony, Melody. Ninakaw mo siya sa'kin. Pero kasal na kami, Nicole. 3 taon na kaming kasal. At may isang bagay na hindi mo na mababawi sa amin kahit kailan. Napatigil si Nicole. Kumunot ang noo. Anong sinasabi mo? May anak kami, Nicole. Mariing saad ni Melody. May halong tagumpay sa kanyang umiiyak na mga mata. May 3 taong gulang kaming anak ni Anthony. Si Jacob. Si Jacob ang patunay na pamilya na kami. At hindi pa basta-basta masisira yun nang hindi dinadamay ang pamangkin mo. Para namang binuhusan ng malamig na tubig ang puso ni Nicole. Napaatras siya. Nabitawan naghawak na baso ng alak na nabasag sa sahig. Anak? May anak kayo? Oo, Nicole. Isang inosenteng bata. Ngayon sabihin mo sa akin, kaya mo bang sirain ang tatay ng pamangkin mo? Kaya mo bang lumaki si Jacob na walang ama dahil lang sa paghihiganti mo? Sige, kunin mo si Anthony. Pero tandaan mo, habang buhay mo makikita ang mukha ng anak ko sa tuwing titingnan mo ang lalaking mahal mo. Hindi makapagsalita si Nicole. Ang galit na kanina lang ay nagliliyab ay biglang nahaluan ng matinding sakit at pagkalito. Isang bata, may nadamay na inosenteng bata sa kasalanan ng kanyang kapatid. Umalis ka na. Mahinang bulong ni Nicole, nakatingin sa basong nabasag sa sahig na tila sumisimbolo sa kanyang nadurog na plano. Aalis ako, Nicole, pero pakiusap, lumayo ka na sa amin, para na lang kay Jacob. Huling sabi ni Melody bago mabilis na lumabas ng kondo. Naiwang mag-isa si Nicole, napasandal sa pader at dahan-dahang napaupo habang umiiyak. Ang paghihiganti na binuo niya sa loob ng 3 taon ay biglang gumuho dahil sa isang batang hindi man lang niya nakilala. Ilang baso ng alak ang sunod-sunod na tinutungga ni Anthony sa loob ng isang madilim at maingay na resto bar.
Hindi niya kaya. Hindi kayang tanggapin ng isip niya na ang 3 taon ng kanyang buhay ay itinayo sa ibabaw ng mga patong-patong na kasinungalingan ng sarili niyang asawa. Pikit mata niyang inubos ang huling patak ng scotch sa kanyang baso bago nanginginig na kinuha ang kanyang cellphone. Pindot dito, pindot doon. Sa kabila ng lumalabong paningin dahil sa kalasingan, isang pamilyar na numero ang kanyang tinawagan. Sa kabilang linya, kakasagot pa lang ni Nicole ay narinig na agad niya ang malakas na musika sa background. "Hello, Anthony. Bakit ka tumatawag?" Nicole, pakiusap. Humihikbing boses ni Anthony ang sumalubong sa kanya. Pumunta ka rito. Kailangan kita, Nicole. Sobrang sakit na. Napabuntong hininga si Nicole. May kung anong kirot sa kanyang puso. "Lasing ka ba? Umuwi ka na sa asawa mo, Anthony." Hindi ko kaya. Ayokong umuwi sa bahay na yun. Pakiusap, Nicole. Huling beses lang. Pagmamakaawa ng lalaki bago biglang naputol ang linya. Kahit galit si Nicole, hindi pa rin niya kayang tiisin ang lalaking minahal niya ng buong buhay. Pagkalipas ng 30 minuto, narating niya ang VIP lounge ng Resto Bar. Doon, nakita niya si Anthony na nakasubsob sa mesa. Magulo ang suot na polo shirt at pinaliligiran ng mga walang lamang bote. "Anthony, tumayo ka riyan." Malamig na utos ni Nicole habang hinahawakan ang balikat nito. "Anong eksena to? Para kang bata." Inangat ni Anthony ang kanyang ulo. Mapula ang mga mata nito sa pag-iyak at bakas ang matinding pagdurusa. Nicole, dumating ka. Alam kong hindi mo ko kayang tiisin. "Pumunta ako rito para sabihin sa iyong umuwi ka na. May pamilya ka, Anthony. May anak kayo ni Ate Melody, si Jacob." Mariing sabi ni Nicole. Pilit na pinatitigas ang sarili kahit nadudurog ang puso niya. "Alam ko na ang tungkol sa bata. Sinabi sa akin ni Melody." Si Jacob. Humagulhol si Anthony. Hinawakan ang magkabilang kamay ni Nicole at idinikit sa kanyang basapang pisngi. Mahal kong ano ko, Nicole. Gagawin ko lahat para sa kanya. Pero ang mabuhay kasama si Melody, para akong unti-unting tinatapos araw-araw. "Kasalanan mo rin yan, Anthony. Kung hindi ka naging mahina, hindi kayo magkakaanak." Binaliwala ni Nicole ang init ng palad ng lalaki at mabilis na binawi ang kanyang mga kamay. Wala akong alam. Akala ko patay ka na. Tumayo si Anthony. Sumuray-suray, ngunit pinilit na lumapit kay Nicole. 3 taon ako natutulog sa tabi niya, pero ang pangalan mo binubulong ko. 3 taon kong tinitingnan ang mukha niya, pero ikaw ang hinahanap ng mga mata ko. Gabi-gabi ako nagdurusa dahil akala ko, damatay ka dahil sa akin. Huli na ang pagsisisi, Anthony. Kasal na kayo. May pamilya kayo. Hindi ko kaya magkunwari pa, Nicole. Biglang hinila ni Anthony ang dalaga palapit sa kanya. Niyakap ito ng napakahigpit na tila ba mawawala ito kapag binitawan niya. Kahit may anak kami, ikaw pa rin. Ikaw lang ang asawang pinangarap ko. Ikaw lang ang tanging nilalaman ng puso ko, Nicole. Pakiusap, sabihin mo sa akin, paano natin naayusin to? Naramdaman ni Nicole ang pagbuhos ng luha ni Anthony sa kanyang balikat. Napapikit siya. Ang pagmamahal na akala niya ay napalitan ng purong galit ay narito pa rin pala. Buhay na buhay sa ilalim ng kanyang mga sugat. Gustuhin man niyang gumanti, ang makita si Anthony na ganito nagdurusa ay unti-unting nagpapasakit din sa kanya. Hindi na ito maaayos, Anthony. Ang pagmamahal na meron tayo noon, tinapos yun na ni Melody nung araw ng kasal niyo. Para kay Jacob, magpakatatag ka. Huwag mong tularan ng ate ko na naging makasarili. Tumalikod si Nicole at mabilis na naglakad palabas. Iniwan si Anthony na nakaluhod na ngayon sa sahig ng Resto Bar. Umiiyak at tinatawag ang kanyang pangalan. Malamig ang hapon na yon sa mansyon ng mga Fuentes. Nagpaayos si Anthony ng isang marangyang hapunan. Nakahain ang mga mamahaling putahe sa mahabang lamesa at nandoon ang mga magulang na ni Nicole at Melody. Sina Don Mariano at Don Celia, kasama si Melody na todo ang ayos. Suot ang isang eleganteng silk dress. Ngunit baka sa mukha ni Melody ang kaba. Pa, hindi ko alam kung bakit biglang nagpatawag ng hapunan si Anthony. Medyo matagal na rin kasi siyang hindi umuwi ng maaga. Baka naman gusto niyang bumawi sa iyo, anak. O kaya may magandang balita sa kumpanya.
Nakangiting sagot ni Doña Celia habang humihigop ng tsaa. Eksaktong bumukas ang malaking pinto ng dining room. Pumasok si Anthony. Seryoso ang muka. Suot ang kanyang business suit. Ngunit ang ikinagulat ng lahat ay ang babaeng kasunod niya. Si Nicole. Simple ngunit napaka-eleganting tingnan sa kanyang itim na cocktail dress. May diretsong tingin at walang bakas ng takot. Nicole! Halos mabitawan ni Doña Celia ang tasa ng tsaa. Napatayo naman si Don Mariano. Nanlalaki ang mga mata. Diyos ko! Buhay ka, nako! Magandang gabi po. Kalmadong bati ni Nicole. Buhay po ako. 3 taon nang nakalipas. Mabilis na napatayo si Melody. Nanginginig ang buong katawan. Anthony, anong ibig sabihin nito? Bakit mo kasama ang babaeng yan dito sa bahay natin? Bahay natin, Melody? Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Anthony. Umupo siya sa dulo ng lamesa at sumenyas kay Nicole na maupo sa tabi niya. Maupo kayo, pa. Dahil ngayong gabi, may formal akong ipapakilala sa inyo. Anthony, naguguluhan kami. Ang sabi sa amin ni Melody, 3 taon ang nakakaraan. Namatay si Nicole sa isang malubhang aksidente sa probinsya. Naguguluhang singit ni Don Mariano habang nakatingin kay Nicole. Anak, saan ka ba nanggaling? Nasa ospital lang po ko pa. 1 buwan akong comatose. At nung magising ako, nalaman kong kasal na ang ate ko sa lalaking pakakasalan ko sana. Direktang sagot ni Nicole habang nakatitig ng matalim kay Melody. Hindi totoo yan! Nagsisinungaling siya! Sigaw ni Melody, nagsisimula ng maiyak sa takot. Anthony, huwag kang maniwala sa kanya. Sinisira niya lang ang pamilya natin dahil inggit siya sa kung anong meron ako ngayon. Manahimik ka, Melody. Malakas na ibinagsak ni Anthony ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng mesa. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Yan, basahin ninyo yan, Papa Mariano. Tiyaking basahin niyo bawat pahina. Nanginginig na kinuha ni Don Mariano ang mga papel. Binasa niya ito ng malakas kasama ang kanyang asawa. Medical records mula sa Rizal General Hospital. Pangalan ng pasyente, Nicole Torres. Status, comatose sa loob ng 3 linggo. At tingnan niyo susunod na pahina pa. Malamig na utos ni Anthony. Yan ang bank statement ni Melody. Ilang taon nang nakalipas. Eksaktong 1 linggo bago ang kasal namin. Naglabas siya ng 200,000 piso. Binayad niya yan sa isang tiwalang empleyado ng munisipyo para gumawa ng fake death certificate ni Nicole. Melody, ano to? Napatingin si Doña Celia sa kanyang panganay na anak, punong-puno ng pagkadismaya at gulat. Totoo ba to? Naloko mo kami? Naloko mong asawa mo? Pakinggan niyo ako. Lumuhod si Melody sa tabi ng kanyang mga magulang. Humahagulhol. Ginawa ko lang naman yun dahil mahal ko si Anthony. Alam kong sarang-sara na siya nung mawala si Nicole. Sabi ng doktor, baka hindi na magising si Nicole. Ayoko masira ang buhay ni Anthony. Kaya sinira mo ang buhay ko? Napatayo si Nicole. Ramdam ang galit na ilang taon niyang kinimkim. Ipinagkait mo sa akin ang pamilya ko, Melody. Ipinagkait mo sa akin ang lalaking mahal ko. Habang nag-aagaw buhay ako sa ospital, ang iniisip mo lang ay kung paano mo maisusot ang pangkasal na para sa akin. Kapatid mo ako, Nicole. Dapat maintindihan mo ako. Sigaw ni Melody habang nakaluhod pa rin. Kapatid? May kapatid ba na tumatapos sa sarili niyang dugo habang buhay pa ito? Sumikip ang dibdib ni Nicole, ngunit pinilit niyang wag magpakita ng kahinaan. 3 taon ako nag-isa sa ibang bansa. Nagpapagaling ng mga sugat na dulot ng sarili kong pamilya. Walang kapatawaran ng ginawa mo. Anthony, pakiusap! Si Jacob, ang anak natin! Pagmamakaawa ni Melody, lumipat kay Anthony at hinawakan ang binti nito. Isipin mo si Jacob, paano ang pamilya natin? Inalis ni Anthony ang kamay ni Melody sa kanyang binti nang may matinding pagkamuhi. Huwag mo nababanggitin ang pangalan ng anak ko, Melody. Hindi ka karapat-dapat maging ina niya. Isang malaking kasinungalingan ang kasal natin. At sisiguraduhin kong matatapos na to ngayon. Tumayo si Anthony. Binalingan si Nicole. Tara na, Nicole. Tapos na ang hapunan natin dito. Tumalikod si Nicole at naglakad palabas ng mansyon nang may mataas na noo.
Habang sa likod nila ay maririnig ang hagulhol ni Melody at ang galit na boses ni Don Mariano na kino-confront ang anak nito. Mabilis ang mga hakbang ni Nicole palabas ng gate ng mansyon. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang eksena sa loob ng mansyon ay tila isang malaking sugat na muling binuksan at binuhusan ng asin. Nicole, sandali lang. Pakiusap. Narinig niya ang boses ni Anthony mula sa kanyang likuran. Papalapit ang mga yabag nito. Mabilis at humihingal. Hindi huminto si Nicole. Patuloy lang siya sa paglakad sa gilid ng madilim na kalsada ng subdivision. Nicole, huminto ka muna. Mag-usap tayo. Bago pa man siya makalayo, naramdaman ni Nicole ang mahigpit ngunit banayad na paghawak ni Anthony sa kanyang braso. Napilitan siyang humarap. Ang mga ilaw mula sa mga poste ng kalsada ay nagbibigay ng liwanag sa mukha ni Anthony. Punong-puno ito ng pagsisisi, lungkot at matinding emosyon. Ano pa bang gusto mong pag-usapan natin, Anthony? Pasigaw na tanong ni Nicole habang tuluyang kumawala ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Nabunyag na ang katotohanan, di ba? Alam na ng mga magulang namin kung anong klaseng tao ang pinalaki nila. Tapos nang palabas. Dito palabas, Nicole. Ginawa ko yun dahil gusto kong malaman nilang totoo. Gusto kong malaman mo na hindi ako kasabot sa panlolokong to. Lumapit pa si Anthony. Hinawakan ang magkabilang balikat ni Nicole. Ilang taon ako nabuhay sa dilim, Nicole. Pero ngayong alam ko na buhay ka, hindi ko na kaya magpanggap pa. At anong plano mo? May asawa ka, Anthony. Ang ate ko ang pinakasalan mo. Humahagulhol si Nicole. Pinalo ang balikat ng lalaki. Kahit anong gawin natin, pinaligtad yun ang mundo ko. May anak kayo. May Jacob kayong dapat isipin. Wala akong pakialam sa kasal na yan dahil binuulang yan ang kasinungalingan. Mariing sagot ni Anthony. Hinuli ang dalawang kamay ni Nicole at idinikit sa kanyang balikat para maramdaman nito ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Makinig ka sa akin, Nicole. Bagahain ako ng annulment. Agad-agad. Papalayain ko ang sarili ko sa fake na kasal na yan. Nanlaki ang mga mata ni Nicole. Napailing siya. Annulment? Anthony, hindi ganun kadali yun. Paano si Jacob? Paano ang bata? Hindi ko pababayaan si Jacob. Anak ko siya. At habang buhay ko siyang pananagutan at aalagaan. Pero hindi ko kayang maging asawa si Melody. Ang kasal namin ay isang malaking kasalanan sa pag-ibig natin. Lumapit pa si Anthony hanggang sa maramdaman na nila ang hininga ng isa't isa. Tanda kong iwan ang lahat, Nicole. Ang posisyon ko, ang yaman ko, ang mansyong ito. Ibibigay ko ang lahat kay Melody. Basta ang kapalit ay ikaw. Bakuha lang kita muli. Anthony, nanghina ang mga tuhod ni Nicole. Ang galit na itinanim niya sa kanyang puso sa loob ay parang yalong unti-unting natutunaw sa init ng mga salita ni Anthony. Natatakot ako. Natatakot ako na baka sa huli, masaktan lang ulit tayo. Sobrang gulo na ng buhay natin. Huwag kang matakot. Narito na ako at hindi ko nahahayaang may humadlang pa sa atin. Bulong ni Anthony, puno ng pangako ang mga mata. Ngayong nasa harap na kita, hindi ko nahahayaang mawala ka pa. Tiningnan ni Nicole ang mga labi ni Anthony. Ang parehong mga labi na nakita niyang humalik sa kanyang kapatid noong ikasal ito. Ngunit ngayon, walang pag-aalinlangan, nakikita niya ang katapatan sa mga mata ng lalaki. Hindi na naghintay si Anthony ng tugon. Hinila niya si Nicole palapit sa kanyang katawan at isinara ang distansya sa pagitan nila sa pamamagitan ng isang madamdamin at mapusok na halik. Isang halik na puno ng pangungulila. Isang halik na nagpabura sa ingay ng mundo, sa galit at sa sakit na pinagdaanan nila. Sumunod ang mga kamay ni Nicole sa leeg ni Anthony. Tinanggap ang bawat halik na tila ba doon lang siya muling nabuhay. Matapos ang mahabang panahon ng pagiging multo ng nakaraan. Sa pagitan ng kanilang mabibilis na paghinga, napatunayan ng dalawa na sa kabila ng lahat ng trahedya, ang pag-ibig ng tunay na bride at ng kanyang groom ay hindi kailanman namatay. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, napasandal si Nicole sa malawak na balikat ni Anthony habang hinahaplos ng lalaki ang kanyang buhok. Mahal pa din kita, Anthony, pero natatakot ako. Ipaglilaban kita, Nicole. Pangako. Bulong ni Anthony sa dalaga. Natanggap ni Melody ang kopya ng petisyon para sa annulment mula sa abogado ni Anthony.
Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga katagang nakasulat sa papel. 3 taon ang kanyang buhay, ang kanyang dangal at ang pamilyang binuo niya, lahat ay nakatakdang burahin dahil bumalik si Nicole. Mag-isa siya sa kanyang silid, umiiyak at unti-unting nawawala sa sarili. Hindi maaari ito. Hindi ko hahayaang makuha mo siya, Nicole. Akin si Anthony. Akin lang! Nagdidilim ang isip na binuhat ni Melody ang natutulog na si Jacob mula sa kama nito. Isinakay niya ang bata sa kotse at mabilis na pinatakbo ang sasakyan patungo sa isang abandonadong bodega sa isang liblib at masukal na lugar sa labas ng lungsod. Doon, dinala niya ang bata sa loob at iniwan ito sa likod ng lumang kotse na nakaparada sa sulok. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang kinuha niya ang kanyang cellphone upang tawagan ang kapatid. Sa kabilang linya, nagulat naman si Nicole nang makita ang pangalan ni Melody. Melody, bakit ka tumatawag? Sinabi ko na sa iyong sa abogado ka na lang makipag-usap. Nicole, humihigbi ngunit may halong panginginig ang boses ni Melody. Kung gusto mo pang bakitan buhay ang pamangkin mo, pumunta ka rito ngayon din. Mag-isa ka lang. Napatayo si Nicole mula sa kanyang upuan at biglang kinabahan. Anong sinasabi mo? Nasaan si Jacob? Melody, huwag mong idadamay ang bata sa galit mo sa akin. Nasa lumang bodega ako sa may liblib na sitio sa San Rafael. Alam mo kung saan ito, Nicole? 1 oras, kapag may kasama ka o kapag tinawagan mo ang mga pulis. Hinding-hindi mo na makikita si Jacob. Isasama ko siya sa katapusan ko. Banta ni Melody bago mabilis na ipinatay ang telepono. Melody! Melody! Sigaw ni Nicole, ngunit wala na ang linya. Hindi na nag-aksaya ng oras si Nicole. Kahit alam niyang mapanganib ang kanyang gagawin, mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan. Hindi niya mapapatawad ang sarili kung may mangyaring masama sa inosenteng anak ni Anthony dahil lang sa gulo nilang magkakapatid. Pagkalipas ng halos 1 oras, narating ni Nicole ang abandonado at madilim na bodega. Amoy kalawang, semento at luma ang paligid. Dahan-dahan siyang pumasok, hawak ang kanyang bag. Melody, nandito na ako. Nasaan si Jacob? Mula sa dilim, lumabas si Melody. Magulo ang buhok nito, namamaga ang mga bata at mas lalong natakot si Nicole nang makita ang hawak nitong matulis na bagay. Tumating ka rin, ang paboritong anak, ang perpektong bride. Sarkastikong sabi ni Melody habang iwinawagayway ang hawak sa hangin. Melody, ibaba mo yan. Mag-usap tayo ng maayos. Nasaan ang bata? Pakiusap ni Nicole. Itinataas ang 2 kamay para ipakitang wala siyang dalang armas. Nandun siya sa kotse. Ligtas sa tatutulog. Itinuro ni Melody ang sulok ng bodega. Pero ikaw, Nicole, ikaw ang hindi magiging ligtas ngayon. Kung hindi ka bumalik, maayos ang buhay namin. Manahal naman ako ni Anthony kahit paunti-unti. Pero sinira mo ang lahat sa loob lang ng ilang araw. Sinira ko? Ikaw ang sumira sa buhay natin, Melody. Kung hindi mo ko itinago sa ospital at gumawa ng fake na kamatayin ko, masaya sana tayong lahat ngayon. Hindi! Palagi mo na lang akong inaagawan. Sumugod si Melody, hawak ang matulis na bagay. Nanlilisik ang mga mata. Tatapusin kita, Nicole. Para sa akin lang si Anthony. Kung hindi siya magiging akin, walang makikinabang sa kanya. Mabilis na umiwas si Nicole, ngunit nahagip ng dulo ng armas ang manggas ng kanyang damit. Nagpambuno ang 2 sa malamig na sahig. Sa kabila ng kahinaan ng katawan ni Nicole dahil sa mga lumang pinsala mula sa aksidente ng nakaraan, ginamit niya ang buong lakas niya para harangan ang mga ginagawa ng kanyang ate. Ano ba, Melody? Kapatid mo ko. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na ako pa din ang mahal ni Anthony. Sigaw ni Nicole habang pilit na pinipigilan ang kamay ni Melody na may hawak ng armas. Wala akong kapatid na aagos sa asawa ko. Buong lakas na sumigaw si Melody. Pilit na itinutulak ang armas sa direksyon ng dibdib ni Nicole. Napatigil naman ito nang makarinig ng tunog ng mga sirena ng pulis sa labas ng abandonadong bodega. Biglang bumukas ang malaking pinto at pumasok si Anthony. Kasunod ang ilang armadong otoridad. Sinundan niya ang GPS ng kotse ni Nicole matapos nitong hindi sagutin ang mga tawag niya. Melody, ibababo ang hawak mo. Sigaw ni Anthony.
Hingal na hingal habang patakbong lumalapit sa kanila. Dahil sa gulat sa biglang pagdating ng mga pulis, bahagyang nawala ng focus si Melody. Ginamit ni Nicole ang pagkakataon para buong lakas na itulak ang kamay ng kapatid palayo. Naagaw niya ang armasa at mabilis na naitapon ito sa gilid. "Huwag kayong lalapit!" Sigaw ni Melody, humahakbang paurong habang umiiyak. Lumaki ang mga mata niya sa takot na makita ang mga armas na hawak ng pulis. "Anthony, bakit mo ginagawa to sa akin? Mahal kita!" "Melody, pakiusap. Sumuko ka na. Tapusin na natin to." Pakiusap naman ni Nicole habang hawak ang nagdurugo niyang braso dahil sa galos. Patawarin mo ako, Melody, kung ito ang desisyon ko. Alam mong dumaraan ang mga araw na hindi na walang pagmamahal ko kay Nicole. Kaya ako nagpakasal sa'yo dahil akala ko ito ang huling kahilingan ni Nicole. Pero niloko mo ako na mahabang panahon at ngayon nagbalik na si Nicole at dana kong ipaglaban siya. Pero kahit wala na tayo, ako pa din ang ama ni Jacob at hindi ko siya pababayaan. Hindi ako papayag na magdusa habang kayo'y masaya na magkasama. Ahakbang pasani si Melody pa atras upang tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Jacob. Ngunit hindi niya napansin ang basang bahagi ng semento nang may tumapong langis. Napadulas ang kanyang paa. Nawalan siya ng balanse at marahas na natumba pa upo. Hanggang sa kanyang ulo ay malakas na tumama sa isang matalim at kinakalawang na bakal na nakatali sa isang lumang makinarya sa sahig. "Melody!" Sabay na sumigaw sina Nicole at Anthony. Mabilis na tumakbo si Nicole at nilapitan ng kapatid. Pinuhat niya ang ulo nito na ngayon ay may tama. Lumapit din si Anthony, ngunit tumiretso ito sa loob ng kotse para kunin at protektahan ang umiiyak na si Jacob. Ate Melody, magpakatatag ka. Tumawag kayo ng ambulansya. Bilisan niyo!" Sigaw ni Nicole sa mga pulis habang nanginginig ang mga kamay. Humihingal si Melody. Unti-unting nawawala ng lakas ang kanyang mga mata. Tiningnan niya si Nicole. Wala na ang galit, wala na ang inggit. Purong pagsisisi na lang ang natira sa kanyang mga luha. Nicole. Mahinang bulong ni Melody. Pilit na itinaas ang kanyang nanginginig na kamay para hawakan ang pisngi ng kapatid. "Patawad, Nicole. Huwag ka na magsalita. Gising ka lang. Dadating na ang tulong." Umiiyak na sagot ni Nicole na sa kabila ng lahat ay hindi kayang tiisin ng kanyang kapatid. "Patawad sa lahat ng naging makasarili ako. Nagmahal lang ako ng totoo." Hirap na sabi ni Melody habang lumalabo na ang kanyang paningin. "Si Jacob at si Anthony. Nicole, pakiusap. Alagaan mo sila. Ibalik mo ang pamilyang para talaga sa'yo. Mahal kita, Nicole. Nadala lang ako ng inggit at selos ko noon kaya nagawa kong itago ang lahat. Please, huwag mong pababayaan ang mag-ama ko." "Ate, wag! Please, lumaban ka!" Biglang bumagsak ang kamay ni Melody sa semento. Pumikit ang kanyang mga mata. Napahagulhol si Nicole habang yakap ang malamig na katawan ng kanyang kapatid. Sa kabilang sulok, mahigpit na yakap ni Anthony si Jacob na umiiyak ng sandaling iyon. 6 na buwan ang mabilis na lumipas matapos ang trahedya sa bodega. Unti-unting natahimik ang ingay ng nakaraan. Sa kabila ng bigat ng nangyari, pinili ni Nicole at Anthony na maging matatag, lalo na para sa 3 taong gulang na si Jacob. Isang maaliwalas na hapon, nasa sala ng bagong lipat na bahay ni Nicole si Anthony. May hawak itong mga legal na dokumento habang seryoso ang nagbabasa. Si Nicole naman ay abala sa pag-aayos ng merienda sa kusina. "Nicole, didala na ng abogado natin ang mga huling papeles para sa adoption process ni Jacob." Tawag ni Anthony habang nakatingin sa direksyon ng kusina. Lumabas si Nicole bitbit ang isang tray ng juice at biskwit. Umupo siya sa tabi ni Anthony at tiningnan ng mga papel. "Talaga? Paano ang sabi ng DSWD? Wala na bang magiging problema?" "Wala na, mahal. Dahil sa huling habilin ni Melody at sa pirma ng mga magulang niyo, basta pabilis ang proseso. Sa batas, ikaw ang opisyal na magiging ina ni Jacob." Nakangiting sagot ni Anthony sa kahinawakan ng kamay ni Nicole. Huminga ng malalim si Nicole. May luha ng galak sa kanyang mga mata. "Salamat, Anthony. Pakiramdam ko, ito lang ang tamang paraan para mabigyan natin ng katahimikan si Ate Melody. Ang palakihin ng anak niya ng may totoong pagmamahal."
Ikaw ang dapat kong pasalamatan, Nicole. Seryosong sabi ni Anthony. Idinikit ang kanyang noo sa noo ni Nicole. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinudulot ng pamilya natin, hindi mo tinalikuran si Jacob. Tinanggap mo siya bilang sarili mong pamilya. Paano ko naman matatalikuran ng batang ito? Napakabait niya. At tuwing nakikita ko ang ngiti niya, nakikita ko rin ang magandang bahagi ng ate ko ng mga bata pa kami. Bulong ni Nicole habang sumasandal sa balikat ng lalaki. Biglang bumukas ang pinto mula sa garden at patakbong pumasok si Jacob hawak ang isang pirasong papel na may mga makukulay na guhit. Mommy Nicole, Daddy Anthony, tignan niyo po ang drawing ko sa school. Masayang sigaw ng bata, sabay talon sa pagitan ng dalawa sa sofa. Kinuha ni Nicole ang papel at naitakip ang kamay sa kanyang bibig sa sobrang antig. Drawing ito ng 3 tao na may hawak-hawak na kamay sa ilalim ng isang malaking bahaghari. Sa itaas, may nakasulat na, "My family." Ang ganda naman ito, Jacob. Sinong 3 ito? Malambing na tanong ni Nicole habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ito po si Daddy, ito si Mami Nicole, at ito po ako. Seryosong sagot ni Jacob, sabay yakap sa leeg ni Nicole. Sabi po ng teacher ko, ang mami daw po ay nag-aalaga at nagmamahal. Kaya kayo po ang mami ko. Siyempre po si Mami Melody ay mananatili sa puso ko habang buhay at alam kong masaya na siya ngayon sa heaven. Napaiyak na talaga si Nicole sa tuwa. Niyakap niya ng mahigpit ang bata at hinalikan ito sa kanyang pisngi. Oo anak, habang buhay kitang aalagaan at mamahalin. Pangako ni Mami yan. Tumingin si Anthony sa mag-ina at sa unang pagkakataon, nakita ni Nicole ang purong saya at kapayapaan sa mga mata ng lalaki. Inabot ni Anthony ang kanyang mahabang braso upang yakapin silang dalawa. I love you, Nicole. I love you, Jacob. Bulong ni Anthony sa gitna ng kanilang yakap. We love you too, Daddy. Sagot ni Jacob na ikinatawa nilang 3. Nang mapagod ang bata sa paglalaro at makatulog sa tabi ni Nicole, dahan-dahan itong binuhat ni Anthony patungo sa kwarto nito. Pagbalik ni Anthony sa sala, naupo siya muli sa tabi ni Nicole at isinandal ang ulo nito sa kanyang balikat. Pakiramdam ko, panaginip lang ang lahat ng to. Mahinang sabi ni Anthony habang pinaglalaruan ng mga daliri ni Nicole. Akala ko dati, habang buhay na ako mabubuhay sa parusa. Hindi na, Anthony, dahil wala nang makakapagpahiwalay pa sa atin at alam ko na tahimik na si Ate Melody ngayon. Nakangiting sagot ni Nicole bago inangat ang kanyang muka para salubungin ang marahang halik ni Anthony. Isang halik na wala nang halo ng galit o pait, kundi puno na ng tamis, pag-asa at bagong simula. Isang tahimik na umaga ang sumalubong kina Nicole at Anthony sa sementeryo. May bitbit na pumpo ng mga puting rosas si Nicole habang hawak naman ni Anthony ang kamay ng natutulog na si Jacob sa kanyang kabilang bisig. Huminto sila sa harap ng isang malinis na marmol na nicho. Nakaukit doon ang pangalan ni Melody. Ibinaba ni Nicole ang mga bulaklak sa ibabaw ng puntod. Hinaplos niya ang malamig na bato at huminga ng malalim. Ate Melody, nandito kami ngayon kasi may gusto kaming ipaalam sa'yo. Lumapit si Anthony sa tabi ni Nicole. Inayos ang pagkakakarga kay Jacob na mahimbing pa ring naiidlip dahil sa biyahe. Melody, 6 na buwan ang nakalipas. Sana'y payapa ka na kung nasan ka man. Nandito kami para tuparin ang hiling mo. Palalakihin kong anak natin ang puno ng pagmamahal at magpapakasal na kami ni Nicole. Tumingin si Nicole kay Anthony bago muling binalingan ang puntod ng kapatid. Ate, alam kong maraming nangyari sa atin. Maraming galit, maraming sakit. Pero nung nawala ka, napagtunto ko na mas matimbang pa rin ang katotohanang magkapatid tayo. Pinapatawad na kita, ate. At sana ay mapatawad mo na rin ako. Napaiyak ng bahagya si Nicole. Lumuhod siya sa damuhan sa harap ng puntod. Hindi kami magkakaroon ng marangyang kasal, ate. Ayaw na namin ang ganon. Isang simpleng garden wedding lang kasamang mga magulang natin at ilang malalapit na kaibigan. Gusto namin na sa pagkakataong to, ang kasal na magaganap ay nakatapak sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Sana bigyan mo kami ng bendisyon mo. Tila sumagot ang kalikasan dahil isang marahang ihip ng hangin ang dumaan.
Nagpagalaw sa mga dahon ng puno sa paligid at nagdala ng kaunting lamig. Napangiti si Nicole at pinunasan ang kanyang mga luha. Pakiramdam niya ay gumaan ang kanyang puso na tila ba ang hanging yun ang sagot ng kanyang ate na malaya at payapa na rin sa wakas. Mami! Nag-inat si Jacob at idinilat ang kanyang mga mata. Tumingin ito sa puntod, pagkatapos ay kay Nicole. Nandito po ba tayo kay Mami Melody? Oo anak. Binuhat ni Nicole si Jacob mula kay Anthony at pinaupo sa kanyang tabi. Nagpaalam lang kami kay Mommy Melody na magpapakasal na sina Daddy at Mommy Nicole para iisa na talagang apelido nating tatlo. Talaga po? Yehey! Pumalakpak si Jacob. Sabi ni Mami Melody sa akin noon bago ako makatulog sa kotse, kapag nakita ko raw si Mami Nicole, be a good boy daw po ako kasi ikaw mag-aalaga sa akin. Mami Melody, miss na po kita at love na love po kita, Mami. Nagkatinginan sina Nicole at Anthony. Hindi nila akalain na bago pa man maganap ang trahedya, may bahagi na kay Melody na handa nang bumitaw sa kanyang mga pagkakamali. Mabuting batang anak natin, Melody, at palalakihin namin siya ng may takot sa Diyos at puno ng pagmamahal. Pangako ni Anthony sa harap ng libingan. Tumayo na si Nicole, karga pa rin si Jacob. Hinawakan ni Anthony ang kanyang bewang habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan. Handa ka na ba sa susunod na linggo, Mrs. Fuentes? Biro ni Anthony na may malawak ng ngiti. Matagal na akong handa, Anthony. 3 taon akong nahuli. Pero sa wakas, sa tamang panahon at sa tamang paraan, magiging akin ka na rin. Sagot ni Nicole bago isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaking binalikan niya para sa isang totoong buhay. Maliwanag ang sikat ng araw at sariwa ang simoy ng hangin sa isang pribadong garden sa Tagaytay. Napapaligiran ang lugar ng mga puting rosas, mga sariwang dahon at iilang malalapit na kaibigan at kapamilya. Walang nakakasilaw na mga ilaw, walang marangyang dekorasyon at walang media. Ito ang kasal na matagal nang ipinagkait ng tadhana sa kanila. Isang kasal na nakatuntong sa purong katotohanan. Sa dulo ng altar, nakatayo si Anthony suot ang isang simpleng gray suit. Hawak niya ang kanyang mga palad na bahagyang nanginginig sa matinding pananabik. Sa tabi niya ay si Jacob na nakasuot ng maliit na bersyon ng suit ng kanyang ama. May hawak na maliit na unan para sa mga singsing. Nagsimulang tumugtog ang isang malambing na tugtog mula sa violin. Bumukas ang pinto ng garden. Doon, lumabas si Nicole. Suot ang isang simpleng puting bestida na abot tuhod, walang mahabang belo, at may hawak na maliit na pumpo ng mga ligaw na bulaklak. Simple ang kanyang ayos, ngunit sa mga bata ni Anthony, siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Ang bawat takbang ni Nicole sa damuhan ay tila patunay ng kanyang tagumpay laban sa lahat ng sakit, aksidente at ng pangungulila. Nang nakita siya ni Anthony, tuluyang pumatak ang mga luhang. Kanina pa nito pinipigilan. Malaya niyang hinayaang umagos ang luha ng tuwa at pasasalamat habang nakatitig sa kanyang tunay na bride. Nang makarating si Nicole sa altar, iniabot ni Don Mariano ang kamay ng kanyang anak kay Anthony. Alagaan mong anak ko, Anthony. Sa pagkakataong ito, ibinibigay ko siya sa iyo na may buong puso. Pangako po, Papa, habang buhay. Seryosong sagot ni Anthony bago hinarap si Nicole at hinawakan ang malamig nitong mga kamay. Umiiyak ka na naman. Bulong ni Nicole na may matamis na ngiti habang pinupunasan ang luha sa pisngi ng lalaki. Hindi ko lang mapigilan, Nicole. Ilang taon kong hinintay ang sandaling to. Akala ko sa panaginip ko lang to makikita. Sagot ni Anthony. Nanginginig ang boses sa emosyon. Nagsimula ang seremonya. Maikli ngunit makahulugan ang bawat salita ng pastor. Nang dumating ang oras para sa palitan ng mga pangako, tumingin ng diretso si Anthony sa mga mata ng kanyang asawa. Nicole, nung nawala ka, nawalan din ang saysay ang buhay ko. Nabuhay ako sa dilim at kasinungalingan. Pero nung bumalik ka, binigyan mo ko ng pangalawang pagkakataon na mabuhay at magmahal muli. Ipinangako ko sa harap ng Diyos at ng ating pamilya na mula sa araw na ito, ikaw lang ang aking babae sa buhay ko, ang aking asawa at ang aking buhay. Hindi ko nahahayaang mawala ka pa. Napaiyak din si Nicole, ngunit patuloy ang kanyang ngiti. Anthony,
Dumaan tayo sa matinding pagsubok. Munti ko nang makalimutan kung paano magmahal dahil sa galit. Pero ang pagmamahal mo nagturo sa akin na magpatawad at magsimula muli. Tinatanggap kita bilang aking asawa nang walang pag-aalinlangan ng buong puso hanggang sa aking huling hininga. Matapos ang palitan ng mga singsing, hinarap sila ng pastor sa mga bisita. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ipinahahayag ko na kayo mag-asawa. Anthony, you may now kiss the bride. Inilapit ni Anthony si Nicole at hinalikan ito ng may buong pag-iingat at pagmamahal. Isang halik na nagtatak ng kanilang bagong simula bilang mag-asawa. Nagpalakpakan ng mga tao at maririnig ang mahinang pag-iyak ng tuwa ng kanilang mga magulang. Ngunit bago pa man sila makahakbang pababa ng altar, biglang binitiwan ni Jacob ang hawak nitong unan at humawak sa binti ni na Anthony at Nicole. Daddy, Mommy! Wait lang po! Sigaw ng bata, dahilan para mapatingin ang lahat sa kanya. Bakit Jacob? May problema ba anak? Nakangiting tanong ni Nicole habang lumuluhod para pantayan ang bata. May kinuhang maliit na pulang kahon si Jacob mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at ipinakita ang dalawang magkayakap na maliit na clay figures na mukhang ginawa niya sa kanyang art class sa school. Isang lalaki at isang babae na may nakasulat na magulong mga letra na ang ibig sabihin ay Dad and Mom. Regalo ko po sa inyo! Masayang sabi ni Jacob. May malaking ngiti sa mga labi. Sabi po ng teacher ko, kapag nagpakasal ang mga magulang, dapat may regalo ang mga anak para palagi silang happy. Ginawa ko po yan para sa inyo ni Mami Nicole. Kasi love na love ko po kayo. Napatakip ng bibig si Nicole. Tuluyang naiyak sa sobrang antig ng puso. Niyakap niya ng napakahigpit si Jacob at sumunod naman si Anthony na niyakap silang dalawa mula sa likod. Salamat Jacob. Napakagandang regalo nito. Ito ang pinakamagandang regalong natanggap namin. Bulong ni Anthony habang hinahalikan ng ulo ng kanyang anak at ang pisngi ng kanyang asawa. Group hug! Sigaw ni Jacob na ikinatawa ng lahat ng mga bisita sa garden. Sa sandaling yun, alam ni Nicole at Anthony na ang lahat ng sakit ng nakaraan ay tuluyan ng natunaw. May anak silang nagmamahal sa kanila, may pamilya silang totoo, at sa wakas, ang tunay na bride ay nasa piling na ng lalaking itinadhana para sa kanya mula pa noong una. Isang taon ang mabilis na lumipas matapos ang kanilang kasal. Ngayong hapon ang grand opening ng Fuentes Luxury Resort sa Batangas. Ang pinakamalaking proyekto ng kumpanya ni Anthony na si Nicole mismo ang nagdisenyo. Ang bawat sulok ng resort ay siksik sa ganda, liwanag at kapayapaan na tila refleksyon ng bago nilang buhay. Nakatayo sina Nicole at Anthony sa malawak na balkonahe ng penthouse suite ng resort habang pinapanood si Jacob na masayang nagtatampisaw sa pool sa ibaba kasama ang kanyang mga lolo at lola. Napakaganda ng kinalabasan ng disenyo mo, mahal. Bulong ni Anthony habang niiyakap si Nicole mula sa likod at ipinapatong ang baba sa balikat nito. Ikaw talagang pinakamagaling na interior designer sa buong mundo. Natawa ng bahagya si Nicole at hinawakan ng mga kamay ng asawa na nakapulupot sa kanyang bewang. Salamat Anthony, pero alam mo, hindi ko naman ito magagawa kung hindi dahil sa inspirasyong ibinibigay niyo sa akin ni Jacob araw-araw. Masaya ka ba talaga, Nicole? Seryosong tanong ni Anthony. Binaligtad ang katawan ni Nicole para harapin ito. Gusto ko lang siguraduhin na wala nang natitirang lungkot o pait dyan sa puso mo. Tumingin si Nicole sa mga mata ng asawa. Ang mga matang dati ay puno ng lungkot at kalituhan, ngayon ay nagniningning na sa purong pagmamahal. Sobra Anthony, sobrang saya ko ang makita si Jacob na lumalaking malusog at masaya at ang makasama ka bawat gabi ng walang takot. Ito ang buhay na matagal kong ipinagdasal. I love you so much, Nicole. Masaya na sabi ni Anthony bago idinikit ang kanyang mga labi sa noo ng asawa. Anthony, meron nga pala akong ibibigay sa'yo. Isang munting regalo para sa tagumpay ng resort natin. Nakangiting sabi ni Nicole, sabay kalas sa yakap. May kinuha siyang isang maliit na puting paper bag mula sa ibabaw ng nasa sa loob ng kwarto at iniabot ito sa lalaki. Regalo, may pa-surprise ka pa talaga ngayon ha? Biro ni Anthony habang tinatanggap ang bag. Ano to, bagong relos?
Buksan mo na lang kaya para malaman mo. Pagmamalaki ni Nicole habang ang kanyang mga kamay ay bahagyang pinagpapawisan sa kaba at excited. Dahan-dahang binuksan ni Anthony ang paper bag. Sa loob, may nakita siyang isang pares ng napakaliit na puting sapatos na pambahay. Sa ilalim nito ay may isang puting stick na may dalawang malilinaw na pulang linya. Isang pregnancy test kit. Napatigil si Anthony. Nanlaki ang kanyang mga mata at dahan-dahang nawala ang biro sa kanyang muka. Tumingin siya sa test kit, tapos kay Nicole, at muling tumingin sa test kit. Nicole, ano to? Ibig sabihin ba nito? Oo, Anthony. Magiging dati ka na ulit. 1 buwan na akong buntis. Diyos ko! Biglang nabitawan ni Anthony ang paper bag, ngunit maingat niyang hinawakan ang pregnancy test. Tuloy ang pumatak ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Mga luha ng purong kaligayahan. Buntis ka? Magkakaroon na tayo ng pangalawang baby? Oo, mahal. Madaragdagan ang pamilya natin. Sagot ni Nicole. Hindi na nakapagsalita si Anthony sa sobrang tuwa. Binuhat niya si Nicole at inikot-ikot ito sa hangin habang tumatawa ng malakas. Salamat, Nicole. Salamat. Ito ang pinakamagandang balita sa buong buhay ko. Sobrang saya ko. Anthony, ibaba mo na ako. Baka mahilo ang baby. Natatawang saway ni Nicole habang nakakapit sa leeg ng asawa. Dahan-dahan siyang ibinaba ni Anthony, ngunit hindi tinanggal ang mga kamay sa kanyang tiyan. Lumuhod ito sa harap niya at hinalikan ang kanyang tiyan ng may buong pag-iingat. Hi baby, si daddy to. Iintayin ka namin ang Kuya Jacob mo ha. Mamahalin ka namin ng sobra-sobra. Eksakto namang pumasok si Jacob mula sa balkonahe. Basa pa ang buhok at nakabalot sa tuwalya. Daddy, bakit ka po nakaluhod kay Mami? Nag-aaway po ba kayo? Natawa si Nicole at Anthony. Binuhat ni Anthony si Jacob at pinaupo sa kanyang tabi. Hindi kami nag-aaway anak. May magandang balita si Mami. Ano po yan, Mami Nicole? Curious na tanong ni Jacob. Lumapit si Nicole at hinawakan ang kamay ng bata. Idinikit ito sa kanyang tiyan. Jacob, may maliit na baby dito sa loob ng tiyan ni Mami. Soon, magiging Kuya Jacob ka na. Talaga po? May baby brother o sister na ako? Nanlaki ang mga bata ng bata sa tuwa. Sabay yakap ng mahigpit kay Nicole. Yehey! Aalagaan ko po siya, Mami. I-share ko po ang mga toys ko sa kanya. Niyakap ni Anthony at Nicole si Jacob habang magkasama silang tatlo na nakatingin sa magandang tanawin ng dagat at ng papalubog na araw. Ang bagyo ng nakaraan ay tuluyan ang natapos. Ang mga sugat ay tuluyan ang naghilom. Sa wakas, ang tunay na bride ay hindi lang nakuha ang kanyang tamang pwesto, kundi nakabuo ng isang pamilyang puno ng katotohanan, pagpapatawad at walang hanggang pag-ibig. Ang katotohanan at pagpapatawad ang tunay na nagpalaya sa tao. Ang pag-ibig na itinayo sa kasinungalingan at pagiging makasarili, tulad ng ginawa ni Melody, ay magdadala lamang ng kapahamakan at pagdurusa. Sa kabilang banda, ipinakita ni Nicole na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa paghihiganti, kundi sa kakayahang magpatawad sa mga taong nanakit sa atin. Sa huli, pinatutunayan ng kwento na ang tadhana ay may sariling paraan upang itama ang mga pagkakamali. At ang pagmamahal na nakatapak sa katapatan ang siyang mananatili at magtatagumpay. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Nicole at Anthony. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga